Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 471, ito ay isang cool na taglagas, ang ikalimang update ay nagdaragdag ng 2 halves kay Master Junming Tianyan. Ang nangyari sa labas ng gate ng palasyo ay isang maliit na yugto lamang. Siyempre, natapos ito nang napahiya si Bai Qingyuan at umalis. Pagkatapos ay pinalibutan ng grupo ng mga tao si Jing Zi at lumabas sa Jinluan Hall. Marahil dahil kailangan niyang makita si Jing Zi kaninang umaga, maagang dumating si Emperor An. Matapos makapasok sa Jinluan Palace, nalaman niyang kakaunti lang ang tao sa napakalaking palasyo ngayon. Maliban sa prinsipe, Prinsipe Xiang, Hao Junguang at iba pang mahahalagang ministro, wala pang dumating. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid ng may pagtataka, General Soy, nasaan ang mga tao? Sumulyap si Soy Shouyuan sa labas at nakangiting sinabi, tingnan mo, kamahalan, narito silang lahat. Kaagad pagkatapos, sumunod na pumasok sina Bai Qingyuan at Jing Zi, ngunit si Bai Qingyuan ay parang taunang tandang, mukhang mahina at mahina, ngunit mukhang bayani pa rin si Jing Zi. Nasa likuran niya ang daan-daang opisyal ng sibil at militar. Hindi mapigilan ni Emperor An na hindi makapagsalita, masyadong malakas ang apil ng lalaking ito. Kaagad pagkatapos, umaga na ng umaga. Wala pang kalahating oras para pag-usapan ang lahat tungkol sa morning court. Alam din ni Emperor An na maraming dapat gawin si Jing Zi bago siya umalis, kaya ang paghiling sa kanya na pumunta sa morning court ay maaantala siya ng gusto, kaya gusto niyang matapos ang pakikipag-usap sa kanya ng mabilis. Pag-uusap at pagkatapos ay hayaan siyang umalis. Bago siya makapagsalita, tumayo muna si Hao Junguang, kamahalan, may itatanong ako sa iyo. Oh, okay lang sabihin, Master Hao. Kamahalan, napaka-talented ni President Jing, pero nakakalungkot na nasa Mid-Autumn Poetry Festival si President Jing, sayang wala ako noong bumubuo ako ng mga tula at liriko. Ngunit mula noon, hindi na ito ginawa ni Pangulong Jing sa harap ng iba. Pumunta ako sa kanluran ng Jin, kung saan matataas ang mga bundok at malayo ang mga kalsada. Matagal na. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko makitang muli si President Jing. Nakaramdam ako ng pangangati, maaari mo bang hilingin kay Pangulong Jing na bigyan ako ng isa pang piraso ng kaligrapya? Ako pala ang pinasulat sa akin ng mga tula. Napatingin si Jing Zi kay Hao Junguang. Habang nakikinig siya, mas iniisip niya na parang humihiling sa kanya na mag-iwan ng huling mensahe. Tulad ng sinabi ni Grandmaster Hao, matagal ko nang hindi nakikita si President Jing na gumawa ng tula sa lugar. Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito para magsulat ng isa? Ano sa palagay ninyo mga mahal na babae? Pagkatapos magsalita ni Emperor An, nakangiti siyang tumingin sa mga manunood. Ang ibang mga ministro ay natural na natuwa nang marinig ito at agad na sumang-ayon. Ang unang paglabas ni Pangulong Jing pagkatapos manungkulan ay talagang karapat-dapat sa espesyal na pagbanggit. Oo, hindi ko na makikita si President Jing sa mahabang panahon, kaya ang pag-iwan kay Mobao ay isang isip lang. Si Pangulong Jing ay pupunta hanggang sa kanluran, at natatakot ako na mayroon siyang maraming kagalakan sa kanyang puso upang ibahagi sa lahat. Magsulat tayo ng kanta. Sa oras na ito, may ibang opinyon si Li Haoyun. Masaya ka ba? Hindi ko ito makita. Kung tutusin, si President Jing ay mawawala sa bahay ng maraming araw. Sa oras na ito, tiyak na mangungulila siya sa kanyang pamilya at sa iba. Mas angkop na sabihing malungkot. Habang sinasabi niya iyon, lahat ay tumingin kay Zhou Xining, ang napakalaking sa Jingzhou City, ang tanging tao na tila na-miss ni Jing Zi ay ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Hindi na iniwasan ni Zhou Xining ang atensyon ng lahat, at matapang na pinuntahan si Jing Zi, na tila puno ng mga inaasahan. Okay, ngayong sinabi ng iyong kamahalan, ipapakita ko ang aking kahihiyan. Haha, mapagpakumbaba na naman si President Jing. Nang marinig ito ng mga ministro, bumantong hininga sila. Dahil sinasabi ito ni Jing Zi noon sa tuwing magpapanggap siya, kung nagpapakita siya, sino pa ang bibilangin? Ngumiti si Emperor An at agad na nagpadala ng isang tao upang maghanda ng papel, tinta, panulat at inkstones. Maya-maya, nakahanda na ang lahat at inilagay sa harap ni Jing Zi. Isinulat ni Jing Zi ang aklat na may maraming emosyon. Sa katunayan, nang umalis siya sa Jingzhou sa Qingqiu, naisipan niyang pumunta sa Jingxi. Sa oras na iyon, siya ay nag-iisa at walang pag-aalala. Marinig niya na nag-aatubili itong iwan siya sa umaga, nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso. Bilang karagdagan kay Zhou Xining, parehong sina Yu Xiangrong, Su Mochen at Zhang Xiaoyu ay may puwang din sa kanyang puso. Palagi siyang nag-aatubili na umalis sa bisperas ng pag-alis, kaya talagang nag-aalala siya. Pero kailangan nang umalis ni Jingxi. Hindi lang para makita si Qingqiu, kundi para samahan din si Wang Yingqiu at hanapin si Liu Jinghong, hindi banggitin na mayroon na siyang opisyal na posisyon at kailangang magtrabaho para kay Emperor An. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan pa niyang mahanap si Qiu Chenchen. Napakaraming token at ang espada ng emperador, kailangan nating makuha ang mga ito.
Maraming lungkot sa kanyang puso, ngunit sa harap ng mga opisyal ng sibil at militar ng dinastiya, hindi niya maisulat ang kanyang mga alalahanin na parang binata. Iyon ay tila napakaliit at magpapatawa sa mga tao. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagkaroon siya ng ideya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang panulat, at ang panulat ay gumalaw tulad ng isang dragon at isang ahas, at ang ligaw na damo sa kanyang kamay ay lumitaw sa papel. Lihim na namangha ang mga ministro sa Mar-Engel na anyo ni Jing-zi, na lubos na naiiba sa kanyang matikas at gwapong anyo at sa kanyang karaniwang casual na estilo. Tingnan muli ang mga salita sa papel at basahin ang mga ito. Hindi alam ng mga kabataan ang pakiramdam ng kalungkutan, kaya umiibig sila sa itaas. Sa pag-ibig sa hagdan, pilit nilang pinag-uusapan ang kalungkutan upang makabuo ng mga bagong tula. Ngayong alam na nila ang pakiramdam ng kalungkutan, gusto na nilang itigil ang pag-uusap tungkol dito. Gusto nila upang pag-usapan ito, ngunit sinabi nila na ito ay isang cool na taglagas. Jing-zi pagkatapos basahin, si Hao Junguang ang nanguna sa pagpalakpak. Karapat-dapat si Pangulong Jing na maging pinakatalentadong tao sa Angwo. Kung tapat ka, huwag mo akong diin. Kung makikilala mo ako ngayon, naniniwala ako sa iyo. Nag-echo din ang iba. Li Haoyun na may parehong damdamin, bagaman bata pa si Pangulong Jing, mas maingat ang kanyang pag-iisip kaysa sa atin. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi lamang makakaisip si Pangulong Jing ng mga ideya sa pahayagan, ngunit mahusay din. Iniisip lang namin ang kalungkutan ng paghihiwalay, ngunit si President Jing ay nahiwalay na, nakakahiya. Sumulyap si Jing-zi kay Li Haoyun at naisip niya na napakahusay niyang pambabala rito, kaya agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay at ngumiti ng mahinhin. Sabi, President Li, huwag. Huwag tumigil. Kung makapagsalita ka ng maayos, magsabi ka lang. Ilang beses inulit ni Andy ang parehong mga salita, at pagkatapos ay sinabi, pagkabalik ni Pangulong Jing kalimutan mo na, masyadong abala si Pangulong Jing. Bakit hindi ko hilingin kay Zhou Shiren na gawin ito para sa akin? Pagkatapos ng susunod na pulong ng korte, magpapadala ako ng CP ng tulang ito sa opisina ng pahayagan. Ay dadagdag ko ang tulang ito sa seksyong panitikan ng ikatlong isyu at gagawin itong pabalat. Oo, kamahalan. Sabi ni Zhou Shining na may itsura. Si Joy, syempre tuwang-tuwa siyang gumawa ng mga bagay para sa kanyang kapatid. Pero bakit parang hindi mapakali ang katawan ko kapag naiisip ko ang kapatid ko ngayon? Baka kasalanan lahat ito ni Jing-zi. Sino ang nagpapaturo sa kanyang katawan at sumisigaw sa kanyang kapatid kapag wala siyang ginagawa sa gabi? Sa pag-iisip nito, namula siya at ibinaba ang ulo. Hindi alam ni Emperor An kung ano ang iniisip ni Zhou Shining. Matapos makitang sumang-ayon siya, sinabi niya kay Soy Shoyeran sa tabi niya, General Soy, iligpit ang tula ni Pangulong Jing, humanap ng magku-frame nito, at pagkatapos ay isabit ito. Emperor An natigilan siya saglit at nagsabi, mukhang ang lahat ng mga naunang tula ay ibinitin sa bulwagan ng pagpupulong, at walang puwang doon. Mula ngayon, isasabit sila sa aking silid-aralan ng imperial. Oo, kamahalan. Sa opinyon ni Emperor An, ito ay kalat-kalat ito ay isang normal na bagay, at ang ibang mga ministro ay naiinggit kapag nakita nila ito. Mula noong Mid-Autumn Poetry Festival, ito na ang ikasampung tula ni Jing-zi na nakolekta ni Emperor An. Bukod dito, parang walang ibang tula sa labas. Kaya may nagsabi, nasa itaas din ang kaligrapya at tula ni Pangulong Jing. Buti na lang at walang kaligrapya ni Pangulong Jing doon, kung hindi, hindi ko alam kung gaano kataas ang presyo. Matapos marinig ito, tumanggo ang lahat ng mga ministro bilang pagsang-ayon. Kabanata 472 Paano ang tungkol sa 1,000 tales. Unang update. Sino ang nagsabing wala ng pangalan ni President Jing doon? Sa oras na ito, tumayo si Yu Sheng at sinabing may pagmamalaki. Ha! Ang mga ministro ay tumingin kay Yu Sheng na may pagdududa sa kanilang mga mukha. Naisip ko, isa kang martial artist, at karaniwan mong napapagalitan si Bai Qingyuan, ngunit kapag tinatalakay ang tula, marunong ka bang gumamit ng martilyo? Ngunit walang pakialam si Yu Sheng at naging kampante. Hoy, nagkataon lang, may tula ako ni President Jing sa bahay ko. Oh! Naging interesado ang mga ministro at agad na nagtanong, hindi mo ba iniisip na si Duke Yu, isang general ng militar, ay kadalasang napupuot sa mga tula? Bakit bigla kang naging interesado sa mga tula ni Pangulong Jing? At paano nakuha ni Yu Guogong ang kayamanan ng kaligrapya ni Pangulong Jing? Ang iba ay nagtakip din ng kanilang mga tainga at gustong marinig ang pamamaraan. Si Yu Sheng ay unang sumangot ng malamig, ano ang mali sa akin, General? Ayaw ko sa tula. Iyan ay dahil kayong mga bookworm ay hindi makapagsulat ng anumang bagay na nagbibigay kasiyahan sa akin. Kung gayon bakit ko ito gusto? Ngunit si Presidente Jing ay iba. Basta't kay Presidente Jing ay gusto ko ang lahat ng mga gawa ng kaligrapya. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang sinabi, kung tungkol sa pamamaraan, walang masasabi, ngunit ang aking pamilya Xiangrong ay may magandang relasyon kay Pangulong Jing, at si Pangulong Jing ay espesyal na sumulat ng tula para kay Xiangrong. Iba pa. Narinig din ng mga tao na masyado siyang mahilig kay Rong, at alam nilang medyo baliw siya, ngunit napakaganda niya.
Matapos tingnan si Jingzi, isang grupo ng mga lalaki ang nakaramdam ng pag-aalala. Hindi nakakagulat na maraming beses na tinulungan ng duke si Jingzi sa korte. Dati, akala nila ay dahil lang sa ayaw nilang dalawa kay Bai Qingyuan, pero ngayon parang hindi na talaga. Baka maging manugang na nga ni Weng ang dalawang ito. Medyo nakaramdam ako ng inggit. Ikiling ni Zhou Xining ang kanyang ulo para tingnan si Jingzi, humph, mukhang hindi lang siya ang sumulat ng mga tula para sa akin. Naramdaman ni Jingzi ang matalim na mga mata ni Zhou Xining at medyo napahiya, ngunit hindi man lang natatakot. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, tawagan mo lang siya ngayong gabi. Anyway, handa na ako sa sunod-sunod na pag-atake. Nang makita ang inggit ng mga ministro, bahagyang tumango si Yu Sheng at nagtanong sa mahinang boses, gusto ko lang magtanong, magkano ang halaga ng kaligrapyang ito? Natigilan ang mga ministro. Sinulyapan niya si Yu Sheng at pagkatapos ay kay Jingzi, iniisip na hindi nakakagulat na ang dalawang taong ito ay labis na nagmamahal sa isa't isa. Bukod sa hilig nila sa trolling, pareho pa sila ng sexual behavior. Wala nang iba ang maaaring lantarang magbenta ng mga salita na ibinigay niya sa kanyang sariling babae sa harap ng orihinal na may akda. Nang makita ang mga mata ng mga ministro, namula ang mukha ni Yu Sheng. Ikanaway niya ang kanyang mga kamay at walang ingat na sinabi, huwag mag-isip ng bulag. Paano ko ibebenta ang pangalan ni Pangulong Jing? Humihingi lang ako ng impormasyon. Si Hao Junguang ay lumabas at nagsabi, Yu Guogong, bagaman si Pangulong Jing ang pinakatalentadong tao sa Angwo, ang tula ay hindi katulad ng tula. Bakit hindi mo ito basahin at hayaan ang lahat na makinig dito bago gumawa ng paghatol? Okay. Sumang-ayon si Yu Sheng, iniisip siya. Kahit na ang isang matanda ay iniisip na ang tula ay mahusay at dapat na mahusay. Kaya nabasa niya, iniisip ng mga ulap, ang mga damit, ay mali, iniisip ng mga ulap ang baluti, iniisip ng mga bulaklak ang mukha, ang hangin ng taglagas. Yu Guogong, paano kung? Gagawin ko ba ito? May itim na linya si Jingzi sa kanyang ulo. Napakawalang hiyang magpalit ng tula sa harap ng may akda. Okay, pagkatapos President Jing, basahin natin ito. Nakangiting sabi ni Yu Sheng nang makita niya si Jingzi para iligtas siya. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay binasa. Ang mga ulap ay parang damit, ang mga bulaklak ay parang mukha, ang simoy ng tagsibol ay humihip sa hangganan, at ang hamog ay makapal. Kung hindi tayo nagkita sa Garden Pavilion, nagkita sana tayo sa ilalim ng buwan sa Yaotai. Anong tula? Napakatapang na tula ng pag-amin, bukod dito, napakataas ng kalidad na ikinumpara pa nito sa kanta ni Zhou Xining na, Love Across Mountains and Seas, na nauna nang nailathala sa pahayagan, at agad itong nakaakit ng grupo ng mga tao. Lalo na si Grandmaster Hao Junguang, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Lubos niyang hinangaan ang mga tula ni Jingzi at matagal na niyang gustong kolektahin ang kanyang kaligrapya. Sa kasamaang palad, lahat ng mga tula na isinulat ni Jingzi na alam niya ay tinipon ni Emperor An. Matapos sa wakas ay makakita ng isang ligaw, natural na nahulog ang loob niya dito. Agad niyang tinanong, Mr. Yuguo, personal bang isinulat ni Pangulong Jing ang tulang ito para sa iyo? Siyempre, nasa bahay ko. Itinaas ni Yu Sheng ang kanyang ulo at ipinagmamalaki. Yu Guogong, paano ang 500 tael ng pilak? Bagamat si Hao Junguang ay isang Grandmaster, karaniwan siyang mahirap gaya ni Yu Sheng. Ang pagkuha ng 500 tael ng sabay-sabay ay maaaring nagkakahalaga ng halos kalahati ng kanyang net worth. Medyo naantig si Yu Sheng sa napakalaking halaga ng pera. Gayunpaman, tumingin siya kay Jingzi sa tabi niya, ngunit wala pa rin siyang mukha para sumang-ayon, kaya napangiwi siya at sinabing, hindi. Inakala ni Hao Junguang na siya ay napakabata pa, kaya't nagngangalit siya at sinabing, Yu Guogong, 1,000 tael ng pilak mula sa pangunahing opisina, tama ba? Ang aking buwan ng sahod ay halos kapareho ng sa kay Yu Guogong, ngunit dahil marami akong disipulo at maliit ang aking mga gastusin, ito ang aking buong pamilya. Hindi ba ito masyadong maliit para kay Yu Guogong? 1,000 tael ng pilak, para kay Sheng, ito ay talagang isang malaking halaga ng pera. Kung tutusin, kadalasan ay hindi siya nakakaipon ng maraming pera. Kapag may pera siya, bibili siya ng alak at alak. With 1,000 taels right in front of him, matakot talaga siya. Huminga siya ng malalim, nagngangalit pa rin siya at tumanggi, Master Hao, hindi na kailangang mag-abala. Nagtatanong lang ako tungkol sa halaga ng kayamanan ng kaligrapya ni Pangulong Jing. Hindi ko talaga gustong ibenta ito. Sinulyapan siya ni Hao Junguang, umiling at bamantong hininga. Mukhang napakaliit pa ng pilak ko para maliitin ni Yu Guogong. Sa katunayan, kung ang kaligrapya ni President Jing ay itatago sa bahay bilang isang pamana ng pamilya, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 pilak. Narinig ng lahat ng mga ministro. Sa wakas, nakahinga ng maluwag. Ang isang mahusay na talento ng kalibre ni Jingzi ay bihirang makita sa loob ng 100 taon, at tiyak na maaalala hanggang sa kawalang hanggan. Tunay na mabuti na magkaroon ng kanyang mga kayamanan sa kaligrapya. Kaya, ang mga taong ito ay gumawa ng mga plano ng pribado. Dapat silang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya sa hinaharap at tingnan kung makakasundo nila siya.
Kung tutusin, sa kanilang opinyon, madali pa ring kausap si Jingzi. Kung may anak ako, kailangan kong pumunta kay President Jing para mag-propose ng kasal. Naiinggit talaga ako kay Dukiyu sa pagkakaroon ng mabuting anak. Sabi ni Hao Junguang na may damdamin. Sa lohikal na pagsasalita, mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang panuntunan ay ang lalaki ay kailangang pumunta sa bahay ng babae upang mag-propose ng kasal, at ang babae ay pupunta sa bahay ng lalaki, na medyo nagmamadali, at hindi magandang ipagkalat. Ngunit nang ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Hao Junguang, naramdaman ng mga ministro na walang anumang problema. Tila si Jingzi ay talagang karapat-dapat sa trabaho. Natigilan si Yu Sheng saglit, pagkatapos ay biglang naliwanagan. Talagang pinag-isipan niya ang bagay na ito noon pa, ngunit natigilan siya sa sinabi ni Jingzi na, nagkakasundo kami sa isa't isa. Nang maglaon, naramdaman din niya na medyo kawalan kung unahin muna ng pamilya ng babae ang bagay na ito, lalo na't protector pa ito ng bansa. Umaasa sa kanyang pagkakakilanlan, hinayaan niya ito. Matapos itong banggitin ni Hao Junguang, bigla niyang napagtanto na para sa isang henyo tulad ni Jingzi na hindi nakita sa loob ng isang siglo, paano kung dumating siya para mag-propose ng kasal? Master Hao, masyado kang maraming iniisip. Kahit na may anak ka, tiyak na hindi siya magiging kasing ganda ng aking Xiangrong. Nakita ni Emperor An na halos tapos na ito, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, punta tayo dito para sa umaga. Nandito si Pangulong Jing upang manatili. Oo, kamahalan. Pagkatapos ay umatras ang lahat ng mga ministro. Kabanata 473, sino ang kasama mo sa pagsasanay, pangalawang update. Sa palasyo ng Jinluan, si Emperor An ay tumingin kay Jingzi at sinabing, ang dapat sabihin, sinabi ko rin sa iyo kahapon. Aalis ka ng maaga sa kabisera bukas ng umaga. Hindi na ako magsasanay para sa iyo. Kung sakaling ang porma sayon ay masyadong malaki at masyadong nakakagulat, ito ay magiging hindi ligtas. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga paboritong nobela o palabas sa TV ay ang mga nagtour sa incognito at nagkunwaring invisible. Kapag turn na niya, natural na nagustuhan niya ang ganitong bagay. Bilang karagdagan sa pagiging kontento sa pagpapanggap, ang pinakamahalagang bagay ay tulad ng sinabi ni Andy, hindi ligtas na maging masyadong mapagmataas sa mahabang paglalakbay na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Andy, tulad ng sinabi ko, gawin mo ang lahat ayon sa iyong kakayahan at huwag pilitin ang iyong sarili. Bueno, puntahan mo si Mo Chen. Dahil alam niyang mahalaga ang oras ni Jingzi, ayaw ni Andy na magantala ng masyadong mahaba, kaya nagsalita siya ng ilang salita pagkatapos ay pinaalis niya siya. Hindi agad umalis si Jingzi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi pa rin niya ang tungkol sa pagpatay kahapon sa labas ng lungsod, ngunit itinago niya si Qiu Chenchen at sinabi lamang na siya ang pumatay sa pumatay. Pagkatapos marinig ito, sumulyap si Emperor An kay Jingzi at sinabing, bakit hindi mo ito binanggit noong pumunta ka sa korte ngayon lang? Ayaw kong mapahiya ang kamahalan. Sa pagkakataong ito, kung dumating si Jingzi upang payuhan si Xu Jinping na ipatawag ang mga asasin para patayin siya, may magagawa ba si Emperor An ng anumang ideya? Hindi ka pwedeng magdeklara ng digmaan kay King Jin, tama ba? Sa pribadong pagsasalita, talagang mailigtas nito si Andy mula sa pagiging walang magawa at napahiya. Masayang tumango si Emperor An, dapat akong magpasalamat sa iyo, at gusto ko ring sabihin sa iyo na nagkasala ako sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nangangahulugan ito na tapos na ang usapin. Hindi siya tatayo ni Andy. Nahulaan na ni Jingzi ang resulta na ito, at may bakas ng tuso sa kanyang mga mata, kamahalan, maaari ko ba siyang bigyan ng bagbog para mailabas ang aking galit? Anyway, ginawa ko ito ng pribado, at walang ibang kasangkot. Saglit na nag-isip si Andy, nagtanong siya, malapit ka nang pumunta sa Jingzi. Okay lang bang labanan si Xu Jinping ngayon? Walang masama dito. Ang hari ng Jin ay hindi magpapakita ng awa sa akin dahil lang sa hindi ko nakalaban kay Xu Jinping, tama ba? Nagkaroon ng katahimikan. Sabi ni Emperor An, huwag mo siyang masyadong hampasin. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at ngumiti at sinabi, salamat, kamahalan. Mayroon akong pakiramdam ng proporsyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumunta siya sa Fokhen Palace. At si Emperor An ay tumingin sa kanyang likuran at medyo nakonsensya, ang naiintindihan niya ay hindi lubos na iniisip niya, maaari ba itong pareho? Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng Fokhen Palace. Tahimik na nakaupo si Sumochan sa loob ng pinto, ang madilim na puting sikat ng araw ay tumagos sa malamig na hangin at bumagsak sa kanyang walang kapintasan at magandang mukha. Parang naghihintay sa kanya, si Sumochan ay nakaupo sa pintuan, ngunit madalas niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa unahan. Nang makita niyang lumingon si Jingzi, tuwang-tuwa siyang tumayo. Nang palapit si Jingzi, biglang kumunat ang noo niya. Pagkatapos ay tumaas ito sa langit at lumipad patungo kay Jingzi. Masyado ka bang naiinip? Medyo nagulat si Jingzi nang makita niya ang eksenang ito, ngunit nang ilang hakbang na lang ang layo ni Sumochan sa kanya, napagtanto niyang may mali. Hindi naman sa nasasabik siyang makita siya, parang nandito siya para manakit. Sa kidlat ng kidlat, tumaas ang kamay ni Sumochan. Hindi man lang inisip ni Jingzi at umiwas na lang.
Hindi nakuha ni Sumochen ang unang suntok, at pagkatapos ay dumating ang pangalawang suntok. Nagpatuloy si Jingzi sa pag-iwas ng hindi nahihirapan. Si Guiji, nakakadala lang ng tsaa, ay natigilan sa labas ng pinto, nakatingin sa 2 taong lumilipad sa hangin, na may hitsura ng inggit sa kanyang mukha. Ito ang mga mahilig sa engkanto. Napunta kami sa langit nang magkakilala kami. Ang tanging pagkukulang ay masyadong mabilis si President Jing. Si Sumochen ay may mabangis na aura. Sa una, tila ito ay para lamang sa pagsubok, ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ay naiwasan ni Jingzi, siya ay naging seryoso. Ang pamamaraan ng palad ay hindi na malambot, ang bawat palad ay tila nagdadala ng lakas ng kulog, na ginagawang hindi mapigilan ng mga tao. Nagawa pa rin itong harangan ni Jingzi. Gayunpaman, hindi pa naramdaman ni Jingzi ang pressure mula kay Sumochen. Sa ngayon, ang pinakamalakas na taong nakilala niya ay si Qiu Chenchen, ngunit ang momentum ni Sumochen ay malayo kay Qiu Chenchen. Naabot na ni Qiu Chenchen ang rurok ng ika-5 antas, kaya si Sumochen ay maaari lamang ang ika-6 na antas. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, nagulat at natuwa si Jingzi. 3 lang ang tao sa kanyang sekta, at ang isa ay Grandmaster at ang isa ay malamang na nasa ika-6 na antas. Napakataas ng retention rate ng mga master. Kaya hinarangan niya ito at nakangiting sinabi, "Ate, napaka-espesyal ng paraan mo ng column, di ba?" Pagkatapos gumamit ng 10 kasanayan, malinaw niyang naramdaman na hindi niya kalaban si Jingzi ngunit hindi niya ito mahawakan. Medyo nadismaya si Sumochen, ngunit inipon na niya ang kanyang lakas at handa nang makipaglaban muli kay Jingzi. Bilang resulta, sa sandaling sabihin ni Jingzi ang mga salitang ito, ang kanyang kapangyarihan ay agad na nasira. Nang huminto ay nahulog siya sa ere. "Nakagawa ka na naman ng breakthrough." Nakatingin kay Jingzi, malamig na sinabi ni Sumochen. Anong estado ko ngayon?" Ang isang taong nagsasanay ng martial arts ay hindi alam kung anong estado siya. Kailangan niyang tanungin ang iba para malaman ito. Pakiramdam ni Jingzi ay wala ng iba. Ika-5 antas, unang yugto. Sa totoo lang, medyo nadismaya si Jingzi. Si Qiu Chenchen ay isang malakas na tao sa gitna ng ika-5 antas, at uminom siya ng jujube pill, lumaban ng gusto buong gabi, at pumunta kay Yanyu kasama si Qiu Chenchen ng maraming beses. Naisip ni Jingzi na sa ganoong magandang kalagayan, marami siyang mapapabuti. Ang resulta ay napabuti nito ang isang antas, mula sa tuktok ng ika-4 na antas hanggang sa simula ng ika-5 antas, na hindi maiiwasang medyo naiiba sa inaasahan. Ano ang iyong saloobin? Si Sumochen ay halatang hindi nasisiyahan sa pagganap ni Jingzi. Talaga bang iniisip mo na ang paglusot ay kasing simple ng paghiwa ng mga melon at gulay? Sa itaas ng gitna ng ika-4 na antas, ang paglusot sa bawat antas ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ang ilang mga master ay nahihirapang makalusot sa isang antas sa buong buhay nila. Gumugol ka ng isang araw ng direkta sa pagtawid sa bigat, at hindi mo pa rin magawa. Hindi nasisiyahan. "So, magaling ako?" Curious na tanong ni Jingzi. "Marami, sobrang lakas, okay." Bigla kong naramdaman na ang cute ni Sumochen nang sabihin niya ito. Hindi pinansin ni Sumochen ang kanyang iniisip, at nagpatuloy, "At ang iyong talento sa Qinggang ay higit na mas mahusay kaysa sa pagsasanay ng martial arts. Karamihan sa mga taong nagsasanay ng martial arts, kahit na ang kanilang martial arts ay umabot sa ika-4 at ika-5 antas, ang kanilang Qinggang ay halos nasa unang antas. Kakaunti ang mga tao na maaaring makapasok sa ika-2 antas. At kasinggan ng lunok. Halimbawa, malapit na sa 6th level ang martial arts ko, at nasa gitna lang ng katawan ang lightness skills ko. Sui Feng. Kaya kahit kalabanin mo ako, hindi ka maghihirap ng sobra kahit hindi mo ako kayang talunin." Binuod ni Jingzi ang ilang puntos mula sa mga salita ni Sumochen. Una, ang kaharian ni Sumochen ay hindi tulad ng iniisip niya. Siya ay isang pang-6 na antas na master, ngunit ang tuktok lamang ng 5 antas na mga taluktok. Bilang karagdagan, ang kanyang light kung fu ay umabot sa huling antas, at siya ay isang hakbang na mas malapit sa pinakamahusay na depensa sa mundo. Hanggat ayaw niyang mamatay, sino ang makakahabol sa kanya sa hinaharap? Higit sa lahat, ang paglusot dito bago ang kanyang paglalakbay sa Jingxi ay magiging malaking pakinabang sa kanya sa pagkakataong ito sa Jingxi. "Senior sister, I got the award. It's just so-so. Compared with senior sister, I'm far behind. I have to learn more from senior sister in the future." Hindi sinagot ni Sumochen ang kanyang mga salita. Pagkatapos tumingin sa kanya mula sa itaas hanggang sa muli, malamig niyang sinabi, "Sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo sa pagsasanay?" Kabanata 474 na pagsira sa sarili, ikatlong update. Nang makitang tahimik si Jingzi at ipinikit ang kanyang mga mata, sa takot na magsinungaling siya, direktang hinarangan siya ni Sumochen ng mga salita at sinabi muna, "Huwag mong sabihin na nagtuturo ako kay Wang Yuan, hindi ako tanga, imposibleng paniwalaan ito." Saglit na natigilan si Jingzi at sinabing nagtataka, paano naiisip ni senior sister ang may-ari ng hardin? Hindi pa niya ito nabanggit kay Sumochen dati. Hindi ba ito madaling hulaan?
Sa Jingzhou City, kakaunti lamang ang mga kababaihan na maaaring magsanay ng martial arts, at sila ay napakaganda at may relasyon sa iyo. Sino pa bukod sa kanya? Bukod sa, kilala ko rin ang babae mula sa Waxian Pavilion marunong kang magsanay ng dual cultivation, ngunit kung umaasa ka lang sa iyong mga jujube skills, magagawa mo ang gayong mabilis na pag-unlad. Matapos makinig sa pagsusuri ni Su Mochen, nakumbinsi si Jingzi. Bakit parehong ipinakita ni Zhou Xining at Su Mochen ang kanilang napakahusay na kakayahan sa pagsisiyasat ngayon? Para sa mga lalaki, lalo na para kay Jingzi, na determinadong palayain ang magagandang babae, ito ay talagang hindi magandang balita. Kaya ngumiti siya at sinabing, dahil nahulaan na ito ng senior sister, dahil sa dual cultivation ng may-ari ng garden kaya siya nakikipagtulungan sa pagkain. Parang ganito. Ha, nagsisinungaling ka. Ngumuso si Su Mochen, si Wang Yingqiu ay nasa ika-4 na antas lamang, paano ito posible? Ngumiti si Jingzi, iyan ang sinabi ng senior sister dati. Hindi lang ako ang nakikinabang sa pag-inom ng jujube pills, nakikinabang din ito sa may-ari ng hardin, kaya ang kaharian ng may-ari ng hardin ay umabot na sa ika-5 antas. Talaga, nag-aalinlangan si Su Mochen. Siyempre, hindi ako nagsisinungaling kahit kanino. Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib at sinabing may konsensya. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin, o ako ay. Tumingin si Jingzi sa kanya, ano? Sa ngalan ng master, parurusahan kita sa pangalan ng kaliwang tagapag-alaga ng Tiandi sect. Hayaan mong isipin mo ang iyong mga pagkakamali at huwag umalis sa paaralan. Ang tagapag-alaga sa kaliwa ay nagpaparusa sa tagapag-alaga sa kanan. Bahagyang natahimik si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, Senior Sister, kahit na may sekta tayo, ngunit walang lugar, gusto mo pa ring isipin ko ang mga pagkakamali ko sa sekta. Halatang hindi ito makatotohanan. Inilibot ni Su Mochen ang kanyang mga mata sa kanya at kinurot siya. Iniyuko niya ang kanyang baywang at seryosong sinabi, kung nasaan ako ay ang Panginoon. Paparusahan kita sa Fokhen Palace para isipin ang iyong mga pagkakamali. Sabihin mo lang ng malinaw na gusto mo akong itali sa tabi mo. Sinundan ni Jingzi si Su Mochen sa Fokhen Palace. Nagsalin si Guiji ng tsaa para sa kanilang dalawa. Matapos tingnan ay naramdaman niyang medyo banayad ang kapaligiran kaya't isinara niya ang pinto at tahimik na umalis. Medyo hindi komportable si Jingzi sa biglang katahimikan. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang paksa, Senior Sister, mayroon bang anumang lihim na recipe sa ating Tiandi sect? Tulad ng kung may kumain nito, kailangan nilang uminom ng antidote paminsan-minsan, kung hindi, ay mamamatay sila. Nakinig si Su Mochen, pagtingin kay Jingzi, medyo natahimik siya. Sa palagay mo ay isang kulto ang ating Tiandi sect. Saan maaaring umiiral ang ganoong bagay? Gayunpaman, iniwan ako ng master ng isang lihim na gamot na pampulakas, na medyo katulad ng iyong paglalarawan. Paano ito magkatulad? Ang tonic na ito ay maaaring nasa katawan pagkatapos mag-ipon ng qi, makaramdam ka ng labis na hindi komportable pagkatapos mong inumin ito. Kailangan mong ikalat ang qi sa buong katawan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, para gamaan ang pakiramdam ng katawan. Gayunpaman, ang tonic na ito ay tila nakakahumaling. Hintayin na hamupa ang qi. Pagkatapos nito, ang katawan ay tila nasanay na sa nakaraang estado, at ito ay magiging hindi komportable kung uminom ka ng gamot. Ano? Kung sinong hindi marunong sa martial arts ang kukuha? Siyempre, ang tonic na ito ay nilagyan din ng antidote, para lang maiwasan ng ilang tao na hindi makapag-adjust ng kanilang sarili pagkatapos itong inumin. Matapos marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Jingzi, ate, may ganitong gamot ba ang ibang sekta mula sa ating sekta? Inilibot ni Su Mochen ang kanyang mga mata sa kanya, kung mayroon ito ang ibang mga sekta, maaari ba itong ituring bilang sikretong gamot na pampalakas ng ating Panginoon? Ang galing! Senior Sister, pakibigyan ako ng ilang pills. Maaari kang magsanay ng kung fu ng mas mabilis kaysa sa pagkuha ng tonics. Anong ginagawa mo dito? Hoy, kapakipakinabang ako. Hindi tumanggi si Su Mochen at binigyan siya. Nga pala, Senior Sister, ano ang pangalan ng napakalakas na tonic? Banyu Esenman o Soul Taking Incense, masasabi mong malakas ito sa sandaling marinig mo ang pangalan. Ang gamot na pampalakas na ito ay dapat ding magkaroon ng isang cool na pangalan. Sabi ni Master nakalimutan niya. Tila ang guro na hindi pa nakikilala sa kanya ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung hindi, tawagin natin itong Jibakugan. Zibakugan. Madilim ang tingin ni Su Mochen sa kanyang mukha, at biglang naramdaman na mas mabuting tonic na lang ang tawag dito, ngunit hinayaan na lang niyang tawagin ito ng ganoon. Kinagat niya ang labi at walang sinabi. Senior Sister, ayon sa iyo, nasa peak ka na ngayon ng 5th level, at mayroon kang bonus na self-explosive pills. Bakit hindi ka makalusot? Sa ika-6 na antas. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng ika-5 antas at ika-6 na antas. Mula sa unang antas hanggang sa ika-5 antas, ang lahat ng mga tagumpay na pinagsama-sama ay hindi kasing hirap ng pagpunta mula sa ika-5 antas hanggang sa ika-6 na antas, dahil kapag naabot mo ang ika-6 na antas, ang kaharian ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng lahat, ito ay lamang sa ika-6 na antas na mayroon kang pagkakataon na magkaroon ng isang sulyap sa kaharian ng Master.
Matagal na akong nakarating sa 5th level kick, ngunit hindi pa rin ako makahanap ng pagkakataon, at ang sinabi mo, ang self-explosion pill ay napakaliit na ng epekto sa akin ngayon. Minsan akala ko nandito na, pero binigyan mo ako ng motibasyon, naghihintay sa iyo kung lalakas ka, matutulungan mo akong magsanay. Pagdating sa pagsasanay, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Sumochen at ibinaba ang kanyang ulo na may pamumula. Tumingin si Jingzi sa kanyang pulang-pula na leeg at walang pag-aalinlangan na yumuko. Humakbang ng 2 hakbang pasulong, niyakap siya, at nakangiting sinabing, okay, pagkatapos ay magsisikap ako at sisikapin kong tulungan ang senior sister na magsanay sa lalong madaling panahon. Dahil niyakap ni Jingzi, biglang nablangko ang isip ni Sumochen. Hindi ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ni Jingzi. Bago niya ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang anak na babae, si Chen Mo ay niyakap ni Jingzi, ngunit ang kanyang kaisipan noong panahong iyon ay ganap na naiiba mula ngayon. Ngayong alam na niya ang kanyang pagkatao, ganito pa rin ang pakikitungo niya sa kanya. Ano ang iniisip niya? Mayroong hindi mabilang na mga langgam na gumagapang sa puso ni Sumochen. Sa sobrang panik niya ay napakagatlabi pa siya at sinabing, ako, ang senior mong kapatid na babae, hindi mo kayang tretuhin ng ganito ang senior sister. Kung ang nakatatandang kapatid na babae ay hindi dapat mahalin, kung gayon ang pagkakaroon ng nakatatandang kapatid na babae ay magiging walang kabuluhan. Si Jingzi ay natapos na magsalita ng dominanti, pagkatapos ay ibinalik ang katawan ni Sumochen, itinaas ang kanyang pink na mukha, at hinalikan siya ng diretsyo. Sa katunayan, pinag-isipan ito ni Jingzi bago dumating. Noong nagbabasa siya ng nobela, ang pinaka-nakakainis ay ang manligaw sa isang tao pero hindi siya tinatanggap sa huli. Kaya bakit hindi ka maging isang monghe? Kaya natuto siya sa karanasan at natutunan niya na basta gusto niya, maganda, at sexy, maganda. Siya, tatanggapin ito pagkatapos makipaglandian sa kanya. Ang pagkakakilala kay Sumochen ay nagsimula noong panahon sa Yongju. Nang hindi alam, binigyan ni Jingzi ng masamang tingin si Sumochen kung irresponsible pa rin ito, isa siyang hamak. Noong una, natatakot siya sa katayuan ni Sumochen bilang isang prinsesa, ngunit pagkatapos malaman na siya ang kanyang nakatatandang kapatid, nakaisip siya ng isang sexy na ideya, kaya siya ang nagkusa. Sa Magpakitang Gilas. Kabanata 475 Isang madamdaming halik, ika-4 na update. Natarante si Sumochen, at nablangko muli ang kanyang isip. Natigilan siya na parang lalaking kahoy na hinahalikan ni Jingzi. Medyo natagalan siya bago mag-react, at mabilis niyang itinulak si Jingzi palayo, pagkatapos ay binuhat at dinala siya. Nakatitig sa kanya ang nagniningning na mga mata na may patong na ambon. Ang kanyang boses ay medyo malamig, ngunit lubos na kontrolado at kalmado, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Oo, alam ko. Tiningnan siya ni Jingzi ng buong katapatan. At gusto kong ipagpatuloy ang paggawa nito. Pagkatapos sabihin iyon, hindi alintana ang panga ni Sumochen, ibinaba niya ang kanyang ulo at muling hinalikan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, gising si Sumochen, naramdaman ang madamdamin at magiliw na pag-atake ni Jingzi. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba niya ang lahat ng kanyang panlaban, at masigasig na tumugon na parabang sa wakas ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga ulap at nakita ang liwanag ng buwan. Ang hindi nakikita at hindi nakikitang pader sa pagitan nilang dalawa, ngunit laging umiiral, ay gumuho sa bibig ni Jingzi. Marahil ay hinihintay niya ang araw na ito. Pero bakit mas lalo akong nalulungkot kapag naghihintay ako? Ito pala ay dahil tumalikod na siya at tatakbo na sana papunta kay Jingzi. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko siya makikita ulit. Ang bastos na ito. Bakit hindi mas maaga? O mamaya. Sobrang kasuklam-suklam na natigil ako sa araw bago ang pag-alis. Hindi man lang ako makapagsalita ng ilang salita sa napakaikling panahon. Mapait na nag-isip si Sumochen, kaya't pinalakas niya ang kanyang pagsisikap na maging intimate kay Jingzi, na nakatakdang hindi malilimutan para sa kanya. Patuloy na pinupunasan ni Jingzi ang kanyang bibig nang lumabas siya sa Fokhen Palace. Kung hindi siya humiwalay dapat ay mas mabilis siyang gumuhit, pakiramdam niya ay baka naging sausage mouth na siya. Nakakatakot ang isang malakas na lalaki sa ika-5 antas. Halik o kagat sa labi ng iba. Don't tell me, medyo kamukha niya si Qiu Chen. Parang walang bad girl na magaling sa martial arts. Sa oras na ito, naghihintay si Sui Shouyuan sa labas. Nang makitang lumabas si Jingzi, itinuro niya ang kanyang bibig, President Jing, ang iyong bibig. Okay lang. Uminom lang ako ng tsaa sa Whisper Palace at nagpa-perm. Ang perm ay maaaring mag-iwan ng mga marka ng ngipin. Hindi naniwala si Sui Shouyuan. Ngunit bilang isang matalinong tao, hindi na siya magtatanong pa. Sa halip, inibon niya ang usapan at sinabing, President Jing, magkita na lang tayo bukas. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita muli. I wish you all the best. Salamat, General Sui. Tinaas ni Jing Zihi ang kanyang kamay at seryosong sinabi. President Jing, narito ako upang bigyan ka ng ilang mga tagubilin para bukas.
Bukas ng alas 9, ang kanyang kamahalan ay magpapadala ng isang karwahe upang sunduin si Pangulong Jing mula sa kanyang tirahan. Ganoon din ang gagawin sa East Palace. Sa oras na iyon, bawat karwahe ay nilagyan ng 5 tao na nakasuot ng damit. Mga bantay na nakasuot ng sibilyan, naglalakbay sa simpleng paraan. Para sa prinsipe, ito ay talagang isang simpleng bagay, ngunit para sa kanya, parang napakaraming tao. Kaya tumanggo siya, well, tama lang. Pagkatapos ay binigyan ni Sui Shouyuren si Jingzi ng mapa ng paglalakbay na ito, pati na rin ang mga lugar na dadaanan niya sa daan, mga lugar na pahingahan, at ang huling petsa ng pagdating sa Jingzi. Sa ibabaw, propesyonal. Binigyan ni Jingzi ng thumbs up si Sui Shouyuren, na nagpapahiwatig na siya ay mahusay. Dahil maagang natapos ang court sa umaga at na-delay siya ng kalahating oras mula sa Fucking Palace, maaga pa nang umalis si Jingzi sa palasyo, hindi pa tanghali. Unang pumunta si Jingzi sa Waxian Garden, sinabi kay Wang Yingqiu ang petsa ng pag-alis bukas, at pagkatapos ay lumabas. Nang pumunta siya sa Wenxiangzhou, hindi siya umakyat. Hiniling na lang niya kay Shito na maghatid ng mesa ng masasarap na pagkain sa bahay. Ngayong tanghali at gabi, harangin ang pinto ng kanilang bahay. Sa wakas, pumunta siya hanggang sa bahay ni Xu Jinping. Tirahan. May 2 royal guard na nagbabantay sa pinto. Ang mga gwardya na ito ay mga subordinate ng Sui Shouyuren, kaya natural na pamilyar sila kay Jingzi. Pagkakita niya ay agad siyang lumapit. Bakit nandito si President Jing? Nabalitaan ko na pupunta si President Jing sa Jingzi bukas. Congratulations. Marahil ito ay isang panukala lamang. Ano ang dapat I congratulate? Ngunit hindi nila ito sinabi ng malakas, sa halip ay kinuyam nila ang kanilang mga kamay at sinabing, salamat sa inyong pagsusumikap, kailangan ninyong dalawa ang duty dito araw-araw. Agad namang tumawa ang dalawa at sinabing, tumayo pa rin kami, nagpalit lang kami ng pwesto. At, bihira lang gumalaw si Prince Jin, and we are on duty, kaya hindi kami pagod. Ano ang masama sa pagpunta ni President Jing dito? Tama iyan. Paliwanag ni Jingzi, dapat alam mo na ang persimmon ay pinagbawalan. May atraso si Jingzhou sa Wenxiangzhou account natin, kaya pumunta ako dito ngayon para ipaalala sa iyo. At saka, pupunta ako sa Jingxi maya-maya. Nasa Jingxi ang Jin Palace, kaya pumunta ako dito para tanungin si Persimmon kung may sasabihin siya. Kailangang dalhin. Si Pangulong Jing ay isang mabuting tao. Pagkarinig nito ay agad namang nag-thumbs up ang 2 tao. Bahagyang tumanggo si Jingzi at mahinhin na sinabi, kaya nga. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, pagpasok ko mamaya, binabanggit ko ang pagbabayad ng utang kay Shizi. Natatakot ako na hindi siya matutuwa. Kung sumigaw siya sa oras na iyon, huwag kang masaktan. Agad na ikanaway ng 2 ang kanilang mga kamay, paano ito magiging posible? Ngumiti si Jingzi nang may kasiyahan at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Sa oras na ito, pabalik-balik si Xu Jinping sa bakuran. Hindi siya nakatulog ng maayos simula kagabi. Kanina pa niya hinihintay si Qiu Chenchen na dumating pagkatapos patayin ang tao. Bilang resulta, hindi lamang si Qiu Chenchen ang hindi naghintay, ngunit maging ang lalaking nakaitim ay hindi dumating. Medyo naguguluhan siya, palaging nag-aalala na may nangyari. Ngunit walang sinuman sa paligid niya ang maaaring mag-usisa, at ngayon ay hindi siya maaaring lumabas ng lungsod upang mag-imbestiga ng mag-isa, siya ay labis na naiirita. Kaninang madaling araw, palihim niyang ipinasya na kung walang liham pagsapit ng tanghali, magpapadala siya ng sulat pabalik kay Jingxi sa pamamagitan ng kalapati upang magtanong. Sa oras na ito, itinulak ang pinto. Isang taong hindi niya inaasahan at hindi inaasahang makikita ang pumasok at ngumiti sa kanya. Ikaw, bakit ka nandito? Nauutol si Xu Jinping. Haha, sa tingin mo ba hindi ako dapat sumama, o dapat kaluluwa ko ang dumating? Ibinuka ni Xu Jinping ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mukhang hindi siya patay. Tapos, paano naman silang dalawa? Nang makita na ang mga mata ni Xu Jinping ay nag-ambala at walang buhay, lumapit si Jingzi sa kanya sa isang hakbang. Sa sobrang takot ni Xu Jinping ay mabilis siyang umatras at nanatiling nakabantay. Persimmon, karaniwang iginagalang kita, tama ba? Respeto. Ikaw lang. Malamig na bamantong hininga si Xu Jinping. Halos matawa siya sa narinig niya. Ninakaw niya ang babaeng gusto niya, niloko siya ng kanyang pera, at ngayon ay niloko siya hanggang sa punto kung saan siya ay may bahay at hindi na maaaring bumalik, at isang lungsod kung saan hindi siya maaaring umalis. Ito ay tinatawag na paggalang. Bago pa man siya makapagsalita, biglang may lumabas na eksenang hindi niya inaasahan. Si Jingzi ay tumama ng kidlat, na tinamaan siya ng husto sa mukha. Pagkatapos ng gayong paghahambing, nalaman mo ba na ang orihinal na ako ay iginagalang ka ng husto? Tinakpan ni Xu Jinping ang kanyang mukha at hindi makapaniwala sa mahabang panahon. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinuan, nagkaroon ng apoy sa kanyang mga mata, at siya ay nagngagat ang kanyang mga ngipin at sinabi, paano ka ng ahas? Haha, ano ang silbi ng hindi matapang? Ngumisi si Jingzi, paano kapag sinaktan mo ako? Natigilan si Xu Jinping nang marinig niya ito, at agad na itinaas ang kanyang kamay para gumanti.
Na nakakaalam na bago pa siya makagalaw, ang pangalawang sampal ni Jing Zi ay bumagsak sa kanyang mukha, na nakakagulat na pula. Chapter 476 Wala kang silbi. Ang ikalimang update ay para kay Captain Wei Ergo. Tinakpan ni Su Jinping ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Halika, suntukin mo ako. Nang marinig ito muli, nag-alinlangan si Su Jinping, ngunit sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos, dumating ang ikatlong sampal gaya ng ipinangako. Si Su Jinping ay ganap na nalilito, at sa parehong oras ay nakita niya, Jing Zi ay sadyang pinaglalaroan siya. Basta maglakas loob siyang magtaas ng kamay, bugbugin niya. Malupit. Halika, suntukin mo ako. Tinakpan ni Su Jinping ang kanyang mukha at napabuntong hininga. Hindi na siya magpapaloko sa pagkakataong ito. Anuman ang kanyang sinabi, si Su Jinping ay mananatiling walang malasakit at hindi maloloko. Dalawang beses tumawa si Jing Zi, haha, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang kanyang mukha ng ilang beses. Habang tinatapik-tapik siya, ngumiti siya at sinabing, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ginamit. Tapos tinignan niya ito. Sa mukha ni Su Jinping, sinabi niya sa kanyang sarili, oy, may namiss ako. Nang marinig ito ni Su Jinping, nanliit ang kanyang mga mata, matapos akong saktan, alam mo bang namiss mo ako? Alam mo bang nagsisisi ka? Huli na. Iniisip pa rin niya kung paano pahirapan si Jing Zi hanggang mamatay sa hinaharap, kaya inalis ni Jing Zi ang kamay niyang nakatikip sa mukha niya. Halika, pahiram ako ng kaunti. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Su Jinping ay sinampal ng 3 sunod na beses sa kabilang kalahati ng kanyang mukha. Nang makitang ang magkabilang bahagi ng mukha ay pantay na namamaga, ipinalakpak ni Jing Zi ang kanyang mga kamay ng may labis na kasiyahan, bueno, ngayon ay mabuti na, gaanong simetriko. Nakabawi si Su Jinping mula sa pagkalito at mataman itong tinitigan. Jing Zi, alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito sa akin? Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ito? Oh, anong kahihinatnan? Ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga tao para patayin ako. Mayroon pa bang mas kakilabot na kahihinatnan kaysa dito? Su Jinping muling bamuka ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at takot, na parang nagtataka kung paano niya nalaman. Kaya, naisip ni Jing Zi sa kanyang sarili, lumabas ako ng lungsod kahapon ng hapon. Nakipagkita talaga ako sa Royal Guard sa labas ng lungsod upang magsanay sa paglalakbay sa Jingxi. Ngunit dalawang mamamatay tao na hindi alam kung saan titira o mamatay ay lumitaw ng wala saan. Yung lalaking nahuli namin siya on the spot. Ang babae ay medyo malakas sa una, ngunit pagkatapos ay hamina siya at hamina. At sa ibig sabihin ng lalaki, parang nalason siya bago pa niya mainom ang panlunas. Anyway, hamina siya ng mas mahina sa mas maraming pambubugbog, at sa wakas ay hinayaan siyang tumakas. Ang lalaking nakaitim ay pinalo namin ng husto. Sinabi ba niyang pinadala sila ni Persimmon para patayin ako? May nangyari pagkatapos ng lahat. Umungol si Su Jinping sa kanyang puso. Para naman sa babaeng sinabi ni Jing Zi na nanghihina sa bawat palo, alam din niya ang nangyayari. Lihim siyang nagmura sa maling oras. Kung hindi lang noong nagkabisa ang laso ni Qiu Chen, naniniwala siya na matagal nang namatay si Jing Zi. Ano sa tingin mo ang Persimmon? Damadore ka ng dugo, dumura ka. Oo, sa tingin ko. Tumango si Jing Zi, pero galit ako. Kaya naisipan kong pumunta dito at hampasin si Persimmon ng ilang beses para mailabas ang galit ko. Nga pala, bakit mo gustong ilabas ang galit mo sa akin? Sumimangot si Su Jinping, iniisip na hanggat hindi niya matiyak na siya iyon, ayos lang iyon. Dahil, pagkatapos ng maraming pag-iisip, kung hindi ko mahanap ang isa pang mamamatay tao, ipagpalagay na lang natin na ito ay Persimmon. Pagkatapos ay walang sinasabi, umakyat siya at sinipa si Su Jinping pababa, at pagkatapos ay pinalo siya ng kanyang kamao na kasing laki ng kaserola. Biglang may mga hiyawan sa bakuran, na umalangaw-ngaw sa kalangitan, na nagpapakilabot sa mga tao nang marinig nila ito. Sa labas ng bahay, natural, narinig din ito ng dalawang gwardya. Nagkatinginan sila at nag-analyze. Pumunta si President Jing para hingin ang account. Tiyak na hindi sasang-ayon si Prince Jin. Oo, walang masama kung sumigaw ka ng ilang salita kung hindi ka sumasang-ayon. Well, oo. Kaya, silang dalawa ang kanyang baywang ay tuwid at ang kanyang mga paa ay nakatayo doon, tila mas determinado. Bago kami maghiwalay ng landas ni Emperor An, sinabi ni Emperor An kay Jing Zi na sumang-ayon sa pambubugbog, basta't hindi ito masyadong malupit. Nakatingin kay Su Jinping na nakahiga sa lupa at nagsasabing, ouch, tumango si Jing Zi na may kasiyahan, hindi masama, hindi ka magiging malupit hanggang sa mamatay ka. Kaya humakbang siya at sinipa siya, senyales na tumalikod siya. Sa simula, hindi tumayo si Su Jinping, ngunit pagkatapos na sinipa niya ng ilang beses, agad siyang naging tapat. Lumingon siya at tumingin sa kanya, hindi ka ba natatakot na pumunta ako sa kanyang kamahalan para aidmanda ka? Aidmanda ako. Tumawa si Jing Zi at sinabing, huwag mo akong pagtawanan. Kumuha ka ng mamamatay tao para pumatay ng tao, at aidmanda mo pa rin ako. Wala kang ebidensya. Kumpiyansa na sabi ni Su Jinping. Hindi sumagot si Jing Zi, ngunit nagtanong, marunong ka ba ng martial arts?
Kung kaya ko, how dare you do this to me? Umungol si Su Jinping. Hindi, magiging maganda iyon. Pagkatapos sabihin iyon, inabot niya ang kanyang mga braso, kumuha ng isang maliit na bote ng gamot, nagbuhos ng isang tableta, at pinagpag ito sa harap ng mga mata ni Su Jinping. Tara, kain na. Hindi ako kakain nito. Ang pamilya ni Su Jinping ay nasa kanluran ng Jingxi. Alam na alam niya kung gaano nakakatakot ang isang hamak na tableta. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng lason ang hawak ni Jingxi sa kanyang kamay? Huwag mong isipin na maniniwala ako sa iyo kung sasabihin mo sa akin na gamutin ang aking mga sugat. Pagalingin mo ang iyong mga sugat. Masyado mong iniisip ito. Matapat na sinabi ni Jingxi, ito ay lason lamang. Malapit nang sumabog ang mga mata ni Su Jinping. Nakakatakot talaga ang katapatan ni Jingxi. Halika, dalang. Persimmon, inumin mo ang gamot. Woo. Si Su Jinping ay hindi nang ahas na ibuka ang kanyang bibig, kaya naipahayag lamang niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa Ipokrito. Medyo hindi nasiyahan si Jingxi, kaya kinurot niya ang kanyang bibig, itinapon ang gamot, tinamaan siya sa mukha, ibinuka niya ang kanyang pana sa kaliwa at kanan, at muli siyang hinampas ng malakas. Ang gamot sa kanyang bibig ay natamba ng walang malay. Ubo. Ilang ulit na umubo si Su Jinping, na parang sinusubukang isubo ang gamot, ngunit hindi nagtagumpay. Nakuha mo na, kaya huwag kang mag-abala. Ikaw, anong klaseng gamot ang ibinigay mo sa akin? Kinurot ni Su Jinping ang kanyang pulang lalamunan at takot na sinabi. Mga self-explosion na tabletas. Hindi mo ba narinig ang tungkol dito? Buong pagmamalaking sinabi ni Jingxi, syempre hindi mo pa ito narinig, dahil kakaiba ang gamot na ito sa mundo at ako lang ang mayroon nito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang sumulat sa bahay at magtanong. Bagamat hindi alam ni Su Jinping kung para saan ang gamot na ito, alam niyang hindi ito gagaling sa pangalan. Sumabog. Tiyak na hinuhulaan mo kung ano ang ginagawa ng self-explosion pill na ito. Sabihin ko sa iyo, pagkatapos uminom ng self-explosion pill na ito, ang lahat ng chi sa katawan ay mapapakilos para gumalaw. Parami ang chi na maiipon sa katawan. Sa paglipas ng panahon, ang chi sa katawan ay magiging puno. Ang tao ay sasabog na parang namamagang bola, nakakatakot ba? Nakakatakot, bigyan mo ako ng antidote dali. Ayaw sumabog ni Su Jinping, naging berde ang kanyang mukha. At hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Jingxi. Pagkatapos ng lahat, hindi siya natatakot sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang persimmon at naglakas loob na saktan ang kanyang sarili. Ano pa ba ang hindi niya mapangahas na gawin? Isa pa, ramdam na ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Tila may totoong enerhiyang dumadaloy sa paligid roon, na nagpaparamdam sa kanya na nasasakal at hindi komportable, tulad ng inilarawan ni Jingxi. Panunupil. Ngumisi si Jingxi, managinip. Iiyak na sana si Su Jinping, ngunit pinanatili pa rin niya ang huling bakas ng katwiran, alam na may iniisip siya, at muling sinabi, ano ang gusto mo? Banggitin mo ito. Kabanata 477 Pagkain, first update please subscribe. Hiling. Walang kahilingan. Bahagyang sinabi ni Jingxi, ako ay isang napakadaldal na tao. Walang kahilingan ang pinakamalaking kahilingan. Medyo nagalit si Su Jinping, tinakpan ang kanyang mukha at sinabing, kung hindi ka magtatanong, bigyan mo ako ng panlunas. Ang pangit mo, pero sa tingin mo maganda ka. Ngumisi si Jingxi. Malapit ka nang pumunta sa Jingxi. Hindi ka ba natatakot na kung sasabihin ko sa tatay ko ang nangyari ngayon, hindi ka na makakabalik ng buhay? Sa oras na ito, pinaalis ni Su Jinping si Prinsipe Jin, umaasang matakot si Jingxi. Ngunit minamaliit niya si Jingxi. Nakita ko siyang ngumisi, parang binibigyan ka ng antidote at pakakawalan mo ako. Hindi kita binigyan ng self-explosion pills noon, kaya bakit hindi ka magpadala ng killer para patayin ako? Nagalit ako, kaya pinili kong mamatay ng magkasama. Magkasama ang kamatayan. Sabi ni Su Jinping na nanginginig ang bibig. Oo, kapag pumunta ako sa teritoryo mo sa pagkakataong ito, dapat alam mo na nasa panganib ako, at ibinigay ko sa iba ang panlunas. Hanggat hindi ako makakabalik sa Jingzhou, hindi kanya bibigyan ng antidote. Makalipas ang isang buwan, kailangan mo akong samahan sa kalsada. Hoy, kung ganito ang iniisip mo, Luigi ka, okay. Bago pa masabi ni Su Jinping ang anumang bagay, muli siyang sinipa ni Jingxi. Nakikinig sa kanyang kahabag-habag na sigaw, si Jingxi ay nakaramdam ng kegenhawahan sa buong katawan, at pagkatapos ay lumakad siya ng buong pagmamayabang. Pagdating sa labas ng pinto, nagkatinginan ang dalawang guard. President Jing, tapos ka na bang magsalita? Well, yes. It didn't go well. Hindi nakipagtulungan si King Jin Persimmon at patuloy na tumatahol na ikinatakot ko. Forget it, hindi ko siya hihilingin ngayon. Nakakatakot. Walang sinabi ang dalawa, dahil kitang-kita nila si Su Jin na nakahandusay sa lupa sa siwang ng pinto, mukhang napakasakit. Habang pinapanood si Jingxi na umalis, nakaramdam siya ng paghanga sa kanyang puso.
Bumangon si Su Jinping mula sa lupa, nag-isip ng mahabang panahon, at nagpa siya na magsulat ng isang sulat at ipadala ito pabalik ng mabilis dahil alam niyang nabigo ang misyon ni Qiu Chen at tiyak na sasabihin niya sa kanyang ama kapag bumalik siya sa Jingxi. Kung ang kanyang ama ay galit na galit at nagpadala ng higit pang mga mamamatay tao upang patayin si Jingxi sa kalsada, kailangan ba niyang pasabugan ang kanyang sarili? Sa makatuwid, bago siya magsira sa sarili, hindi siya dapat payagang mamatay. Dir-diretsyong umuwi si Jingxi. Sa rack ng pagpapatuyo ng mga damit, wala na ang mga kubrekama at kumot na iyon. Nasa guest room si Zhou Xining sa oras na ito, binubuksan ang aparador at nag-aayos. Nagtaas ng kilay si Jingxi at mabilis na naglakad, anong ginagawa mo dito, pangalawang kapatid? Kung hindi mo ito itatapon, itatabi ito ng pangalawang kapatid para sa iyo. Ang mga kubrekama ay napuno na sa cabinet, at si Zhou Xining walang kakaiba sa kanyang mukha, at si Jingxi ay nakahinga ng maluwag. Tila hindi niya napansin ang punit na damit ni Qiu Chen. Sa oras na ito, kumunat ang ilong ni Zhou Xining at sinabing, Zir, bakit parang lagi kong may bango sa kabinet na ito? Mabango na si Qiu Chen, at gayon din ang kanyang mga damit. Binuhat siya ni Jingxi, isinara ang kabinet, at mabilis na lumabas. Mabango kasi ang pangalawang kapatid, kaya sa tingin ko mabango din ang kabinet. Ikaw, wala kang straight face. Yamakap si Zhou Xining sa mga bisig ni Jingxi, iniunat ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang noo ng magiliw, at nakangiting sinabi, tama. Saan ka nagpunta pagkatapos mong lumabas ng palasyo? Bakit ka pumunta sa Wenxiangzhou para umorder ng pagkain at bumalik ang pagkain bago ka bumalik? Bakit, aalis ka na ba bukas? Gusto mo bang magkita tayo bukas? Nang makita ang selos na mukha ni Zhou Xining, paano maglakas loob si Jingxi na sabihin na pumunta siya sa Waxian Garden? Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, pangalawa ate, masyado akong nag-iisip. Kakausapin ko lang si Prince Jin Persimmon. At bago gumalaw ang mga sundalo at mga kabayo, mauna na ang pagkain at damo. Paft. Nang marinig ang random na paggamit ni Jingxi ng mga idiom, sinabi niyang natuwa si Zhou Xining sa kanya at iniunat ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang dibdib ng may malambot na tingin sa kanyang mukha. Nasaan ang mga sundalo at kabayo na hindi pa gumagalaw? Hoy, malalaman ito kaagad ng pangalawang kapatid na babae. Pagkatapos sabihin iyon, niyakap niya si Zhou Xining at naglakad papunta sa kanyang silid. Patuloy na itinuro ni Zhou Xining ang front hall, kumain ka muna. Pagkatapos, ang maayos na tunog ng mga instrumentong pangmusika at alpa ay tumunog sa silid. Habang si Zhou Xining ay nakatulog ng mahimbing. Napakahusay ng pisikal na lakas ni Jingxi. Wala pang isang kapat ng oras ang kanyang pahinga at sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay napuno na siya ng lakas. Marahan niyang hinalikan si Zhou Xining sa noo at nagtanong, ikalawang kapatid na babae, gusto mo bang kumain pa? Inaantok na umiling si Zhou Xining. Kung ayaw mong kumain, ituloy natin. Matapos marinig ang magpatuloy, iminulat ni Zhou Xining ang kanyang mga mata sa gulat at paulit-ulit na ikanaway ang kanyang mga kamay. Zir, ang pangalawang kapatid na babae ay pagod na pagod. Ang pangalawang kapatid na babae ay natatakot na siya ay mamatay. Iligtas lamang ang pangalawang kapatid na babae. Bueno, hintayin natin ang pangalawang kapatid na babae na bumangon at bumalik. Kung gayon, maglakas loob ka bang guluhin ako muli? Umiling si Zhou Xining, hindi na ako nangangahas, hindi na ako nangahas. Si Zir ay makakakain ng mag-isa kapag siya ay nagugutom, at hayaang matulog ang pangalawang kapatid na babae saglit. Tinakpan siya ni Jingxi ng kubrekama at dinaikit ang marka sa kanyang mapupulang labi. Nang magbago ang paghinga ni Zhou Xining, pagkatapos makaramdam ng pantay at kalmado, binuksan niya ang pinto at umalis. Siyempre hindi para kainin. Bago umalis sa Jingzhou, nagkaroon siya ng huling hintuan. Para lang makatulog siya saglit. Umalis ng bahay si Jingxi at dumiretso sa Wenxiang residence. Pagkatapos tanungin si Shito, umakyat na siya. Matapos kumatok ng 2 beses sa pinto ni Zhang Xiaoyu, isang malalim na boses ang nagmula sa silid. Sino ito? Hindi sumagot si Jingxi at kumatok ng 2 beses. Natahimik ang silid ng ilang segundo, at pagkatapos ay isang mabilis na kaluskos ang narinig. Pagkatapos, binuksan ang pinto, at ang payat at magandang mukha ni Zhang Xiaoyu ay may halatang bakas ng mga tuyong luha. Natigilan si Jingxi, sino ang nang-aapi sa iyo? Bakit ka umiiyak? Umiling si Zhang Xiaoyu at gustong ngumiti, ngunit ilang beses niyang ginalaw ang kanyang bibig, at sa wakas ay umiyak siya. Nang makita ito ni Jingxi, mabilis siyang pumasok sa silid at isinara ang pinto. Hinawakan niya ang kamay niya at umupo sa kama, gamit ang kamay niya para panasan ang mga luha sa mukha niya. Akala ko, hindi pupunta si Young Master para makita si Xiaoyu bago siya umalis. Pagkatapos sabihin iyon, ang depresyon sa kanyang puso ay natagpuan ng isang saglit, at siya ay napaluha. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan, na parabang naipit siya sa dilema na gustong ihagis ang sarili sa mga bisig ni Jingxi ngunit nakaramdam siya ng sobrang pagkabalisa at takot na kumilos. Nang makita ito ni Jingxi, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sa Fukhen Palace sa umaga, naisip na niya ito.
Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ngayon ay para payapain si Zhang Xiaoyu. Paano siya magiging masaya kung nakita niya itong malungkot ngayon? Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay, unti-unting pinunasan ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay sa kanyang mga bisig. Kabanata 478 Kabanata 480 Noong, ikalawang update. Kung ikukumpara sa ibang mga babae sa Jingzi, si Zhang Xiaoyu ay medyo maikli ang tangkad at isang maliit at cute na maliit na kagandahan. Kaya't pagkatapos na hawakan siya ni Jingzi sa kanyang mga bisig, ang kanyang maliit na ulo ay nakapatong sa baba ni Jingzi, at ang kanyang mainit na hininga ay nagwisik sa dibdib ni Jingzi, na nagpapainit sa mga tao. Dahan-daang hinaplos ni Jingzi ang likod ni Zhang Xiaoyu, at pagkaraang unti-unting huminahon ang kanyang paghinga, mahina niyang sinabi, "Xiaoyu, minsan na akong pumunta rito, ngunit hindi kita ginayang kapag natutulog ka." Alam ko. Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang maliit na ulo na hugis peras at mahinang sinabi. Alam mo, medyo nalito si Jingzi. Sa huling pagpunta niya rito, kitang-kita niya itong natutulog. Ako. Tumangala si Zhang Xiaoyu sa kanya, pagkatapos ay namumula ang kanyang mga earlobe, at muling ibinaba ang kanyang ulo, mahinang sinabing, nagpapanggap na tulog. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay parang nahihiya siya, at ibinaba ang kanyang maliit na ulo tulad ng dati. Ang napaka-disproportionate na kapunuan sa dibdib ay nagpapainggit at naiinggit sa mga tao. Bakit ka nagpapanggap na tulog, Xiaoyu? Sa pagkakataong ito, si Zhang Xiaoyu ay hindi nagpatuloy sa pag-iwas sa mga mata ni Jingzi, ngunit pinili na tumingin ng diretso sa kanya. Dahil kapag nagkunwari akong tulog, makakalapit ako kay Young Master. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang maliit na ulo at tumawa ng mahina, ngunit ngayon, kung si Xiaoyu ay hindi magkunwaring tulog, hindi rin niya siya susundan. Masyado ba akong malapit? Namula si Zhang Xiaoyu at Ulong, iba ito. Paanong maglakas loob si Xiaoyu na isipin na isang araw ay hahawakan ako ng master sa kanyang mga bisig ng ganito? Ito ay parang panaginip, umaasang hindi na gising, ngunit alam niyang imposible. Nang makita siyang nagiging mas pessimistic, sinabi ni Jingzi, Xiaoyu, sobra mong iniisip ito. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang sa akin ng personal. Kung itatago ko ang lahat sa puso ko, paano ko malalaman? Ay, masasabi ko ba talaga kay Young Master? Nang makitang tumanggaw si Jingzi, kumislap ng pag-asa ang mga mata ni Zhang Xiaoyu, ngunit mabilis itong lumabo. Pagkatapos ay sinabi ni Yan, Guru, alam ni Xiaoyu. Hindi ako karapat-dapat. Ang dami mong iniisip. Guru. Bago pa matapos magsalita si Jingzi, tinakpan ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabi, Guru, makinig ka muna sa akin. Noong una kong nakilala ang Young Master sa Qingyan Daoist Temple, kahit na iniisip ni Xiaoyu na ang Young Master ay isang masamang tao, gusto niyang laging malapit sa kanya at paniwalaan ito. Paglaon ay nalaman ko na ang Young Master ang nagligtas kay Xiaoyu. Kung hindi dahil sa Young Master, si Xiaoyu ay hindi lang nawala ng katawan at inosente si Xiaoyu, malamang ay ayaw na niyang mabuhay, kaya simula noon, ang Young Master ay nanirahan sa puso ni Xiaoyu. Ang Young Master ay hindi lamang isang mabait na tao, ngunit maparaan din. Tinulungan niya ang aming wine shop na mabuhay muli. Ang aking ama ay napalaya din sa kanyang kalungkutan. Parehong gusto ng aking mga magulang ang Young Master. Noong panahong iyon, si Xiaoyu ay talagang gustong ipakita ang kanyang nararamdaman sa Young Master nang walang kahihiyan. Ngunit bago pa maibuka ni Xiaoyu ang kanyang bibig, dumalo ang Young Master sa Mid-Autumn Festival. Nanalo siya sa unang pwesto sa Poetry Club at nakatanggap ng grant mula sa kanyang kamahalan. Noong panahong iyon, naramdaman ni Xiaoyu na hindi siya karapat-dapat sa Young Master. Nang maglaon, ang Young Master ay naging nakababatang kapatid ni Zhou Shiren. Napakaraming ministro sa korte ang nagbigay ng malaking atensyon sa Young Master. Bilang karagdagan, alam ni Xiaoyu na ang Young Master ay napakahusay na maaari lamang siyang maging karapat-dapat sa isang mahuhusay na babae tulad ni Zhou Shiren. Sinabi ni Xiaoyu sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya iisipin ang Young Master, ngunit talagang hindi niya magagawa iyon. Sa tuwing nakikita niya ang Young Master, ang puso ni Xiaoyu ay tumitibok ng malakas at masaya siya buong araw. Kapag hindi niya nakikita ang Young Master, pakiramdam ni Xiaoyu ay walang laman ang kanyang buong katawan. At alam ni Xiaoyu na kahit na hindi ako magiging karapat-dapat sa Young Master, pero lagi akong makakahanap ng paraan para maging mas malapit sa Young Master, kaya gusto kong kunin ang winery at Wenxiang House. Sa hinaharap, susundan ko ang Young Master na magbukas ng newspaper wine shop at Wenxiang House sa buong mundo. Bagamat pagod na pagod siya araw-araw, mas handang isipin ni Xiaoyu na malapit siya sa Master. Pagkatapos magsalita ng marami sa isang hininga, itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo at matapang na sinalubong ang mga mata ni Jingzi, na tila nagsusumamo, Guru, ang kahilingan ni Xiaoyu ay hindi mataas. Alam ni Xiaoyu na hindi siya sapat para sa iyo. Kaya sa hinaharap, hindi mo ba maaaring kalimutan ang tungkol kay Xiaoyu at bisitahin siya ng 5 beses sa isang buwan? Hindi, kahit 2 o 3 beses lang, okay. Hindi yun inaasahan ni Jingzi.
Bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, sinimulan na ni Zhang Xiaoyu na ipahayag ang kanyang taos-pusong damdamin sa isa't isa, na nakakaantig. Nakita niya ang halos nagmamakaawa nitong tingin, umiling pa rin siya. Ang mga luha ni Zhang Xiaoyu ay agad na bumagsak patak-patak na parang sirang butil. Nagulat si Jingzi at agad na nagsabi, ibig kong sabihin, paano ko lang makikita si Xiaoyu ng 5 beses sa isang buwan? Hanggat nasa Jingzhou ako, pupunta ako dito araw-araw. Dahil si Xiaoyu ngayon ay kasama ng aking kasambahay ganun din, kailangan kong madalas na makipag-usap kay Xiaoyu, lalo na kung kapos ako sa pera sa hinaharap, kailangan itong ibigay ni Xiaoyu sa akin. Biglang dumating ang kaligayahan kaya medyo nabigla si Zhang Xiaoyu. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha, ngunit puno ng liwanag ang kanyang mga mata. Kumunot ang ilong niya at nagtanong sa mahinang boses, totoo ba ang sinabi ng young master? Nang makita si Jingzi na tumatango, si Zhang Xiaoyu ay naglakas ng loob at nagsabi, hindi dapat magsinungaling ang young master kay Xiaoyu, kung mangyari iyon. Baka mamatay si Xiaoyu. Pinalakas ni Jingzi ang kanyang mga kamay, minasahe sa kanyang mga bisig ang maliit at magandang si Zhang Xiaoyu, at saka nakangiting sinabi, hindi kaya. At hindi ko ba sinabi kay Xiaoyu? Kahit saan mabubuksan ang aking pahayagan, mabubuksan ang iyong tindahan ng alak at restoran. Pagkatapos ay sabay tayong lalabas ng lungsod. Ano ang iyong kinakatakutan? Tumanggaw siya, pagkatapos ay umiling at itinama, hindi ito wine shop at restaurant ni Xiaoyu, ito ay pag-aari ng young master. Hoy, ano ang akin ay sa iyo? Kung ano ang akin ay sa iyo, at kung ano ang sa iyo ay akin, ano sa tingin mo? Nang marinig ito, ilang beses na pumihit si Zhang Xiaoyu sa mga bisig ni Jingzi, medyo nabasa ang kanyang katawan, at muling uminit ang kanyang mga mata. Young master, ako. Nang makitang medyo emosyonal si Zhang Xiaoyu, ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo at hinalikan siya. Ito ang unang halik ni Zhang Xiaoyu, at ang kanyang mga galaw ay hindi pamilyar, tulad ni Su Mochen, na hinahawakan ang kanyang mga labi at hinihimas ang mga ito. Medyo kumbinsido si Jingzi. Anong nangyari ngayong araw? Bakit siya nguyain ng kung sinong nahuli? Sa kabutihang palad, ang mga sitwasyon ni Zhang Xiaoyu at Su Mochen ay ibang-iba. Si Su Mochen ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at gusto siyang kagatin hanggang mamatay, ngunit si Zhang Xiaoyu ay aktibong sumusubok. Ngunit sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng ganap na pakiramdam ng tagumpay. Sa bibig ni Jingzi sa pamamagitan ng mouth-to-mouth coaching, ang mga kasanayan sa paghalik ni Zhang Xiaoyu ay nagbago mula sa hindi pamilyar hanggang sa pamilyar. Ginawa rin ni Jingzi ang dati niyang gustong gawin ngunit hindi siya nang ahas na gawin. Personal niyang sinukat kung gaano kalaki si Zhang Xiaoyu. Ang huling conclusion na kanyang narating ay maaari lamang maging kahanga-hanga. Hindi niya maisip na ang isang maliit na figure ay makakagawa ng ganoong hit. Figure. Young Master. Nataranta at natarante si Zhang Xiaoyu matapos salakayin ni Jingzi. Chapter 479 na pangalawang ate, hintayin mo akong bumalik. Ikatlong update. Makalipas ang halos isang kapat ng isang oras, lumabas si Jingzi sa Wenxiang residence. Hindi naman sa umikli siya, lumakas siya. Bagamat ang kahilingan ni Zhang Xiaoyu ay napakamagiliw at nakakaakit, alam ni Jingzi na hindi pa ito ang oras. Ang pinakamabilis na bumuo sa kanya ay si Qiu Chen kagabi, at nagkaroon sila ng sobrang pagkakaibigan sa pangalawang pagkakataon na nagkita sila. Ngunit magsalita tungkol dito, hindi talaga ito ang gusto ni Jingzi. Mas mabuti kung ang lahat ay nahuhulog sa lugar. Ngayon, maging si Su Mochen o si Zhang Xiaoyu, tinulungan niya silang buksan muna ang kanilang mga puso, upang hindi sila magkaroon ng random na pag-iisip at matiis ang sakit ng hindi nasusuklian na pag-ibig sa panahon ng kanyang pagkawala. Ang paghalik ay ang limitasyon, kalimutan ang tungkol sa iba pa. Sa partikular, kahit na si Zhou Xining ay natutulog pa, si Jingzi ay hindi naglakas loob na umalis ng masyadong mahaba. Kung may nangyari sa pagitan niya at ni Zhang Xiaoyu, aabutin ng 1 oras ang kanyang katawan. Natatakot ako na sa oras na bumalik siya, matagal nang nagising si Zhou Xining, at hindi ba siya niloloko niya. Kaya't nang siya ay bumaba mula sa itaas, hiniling ni Jingzi si Shishi na hanapin si Han sa gabi at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya na aalis siya sakay ng kotse bukas ng umaga. Pagkatapos, umuwi na siya. Pagpasok niya sa silid, nalaman niyang natutulog pa si Zhou Xining, bahagyang nanginginig, tahimik at mainit ang mahahabang pilak mata nito. Parang sobrang intense ng ginawa ko. Nang isara niya ang pinto at lumingon, nakita niyang dahan-daang bumukas ang mga mata ni Zhou Xining, tumingin sa kanya, at mahinang nagsabi, Zir, tapos ka na bang kumain? Tumango si Jingzi at tinanong ang parehong tanong, ikalawang kapatid na babae, nakatulog ka ng maayos. Well, it's good. Puno ba si Zir? Hindi alam ni Jingzi kung ano ang ibig niyang sabihin sa biglaang tanong na ito. Napakamot siya ng ulo at sinabing, okay lang. Ibig sabihin makakain ka pa. Pagkatapos sabihin iyon, umupo siya mula sa gilid ng kama, at ang kubre-kama ay natanggal, inilantad ang kanyang pinong balat na kasing puti at kulay rosas na cream. Dahil siguro sa sobrang lamig sa kwarto ay agad itong natakpan ng pamumula. Kasama ng kanyang cat Angie tangi at mainit na figura, naramdaman ni Jingzi na magagawa niya itong muli. Tila nahanap niya kung saan nakatutok ang kanyang mga mata.
Ipinagmamalaki ni Zhou Xining ang kanyang dibdib, at pagkatapos ay sinabi sa isang kaakit-akit na boses, Zir, halika na. Pangalawang kapatid na babae, halika at sipin mo ako. Ang pangalawang kapatid na babae ay gustong ma-fuck mo buong magdamag. Habang sinasabi niya ito, puno ng taglagas na tubig ang kanyang mga mata, na para bang umaapaw. Paano ito natitiis ni Jingzi? Sino ang mag-aakala na si Zhou Xining, na napakadangal at malayo, ay maaaring maging kaakit-akit, lalo na ang mga salitang, second sister, na parang pinakamahusay na gamot sa pag-ibig sa mundo. Lumapit si Jingzi sa kanya habang hinuhubad ang kanyang damit. Ikalawang kapatid na babae, nandito ako. Ang magandang mukha sa mga templo ay umuugoy na may mga gintong hakbang, at ang hibiscus tent ay isang mainit na gabi ng tagsibol. Ang gabi ng tagsibol ay maikli at ang araw ay mataas, at mula ngayon ang hari ay hindi pupunta sa korte ng maaga. Ngayon lang talaga naintindihan ni Jingzi ang tulang ito, dahil ayaw niya talagang isipin na hawakan niya ang isang magandang balat. Sayang naman at hindi ko kayang bayaran. Alas 9 na sana ang alis namin ngayon. Bago mag-umaga, bumangon na si Zhou Xining at marahang tinapik ang dibdib ni Jingzi. Alam ni Jingzi na nag-aatubili siyang sumuko, kaya bakit hindi niya magawa? Binuhat niya siya at sinabing, naghihintay sa akin ang pangalawang kapatid na babae sa Jingzhou. Pupunta ako doon at babalik pagkatapos ko. At habang nandoon ako, magpapadala ako ng mga sulat kay Second Sister Phage tuwing 2 o 3 araw. Doon ko gagawin. Sabihin mo sa pangalawang kapatid ang lahat, okay. Basa ang mga mata ni Zhou Xining, ngunit natatakot siyang mag-alala si Jingzi, kaya ngumisi siya at sinabing, okay. Dapat tandaan ni Zier na bumalik ng maaga pagkatapos ng kanyang trabaho, kaya huwag gumawa. Balisa ang pangalawang kapatid na babae. Tumango si Zi at saglit na ginulo ang buhok bago nag-aatubili na bumaba ng kama. Si Jingzi ay naghilamos, habang si Zhou Xining ay muling tiningnan ang mga damit at bagahe na inihanda para sa kanya kahapon. Matapos kumpirmahin na tama ang mga ito, muli itong tumayo at tinulungan si Jingzi na suriin ang kanyang mga damit, para siyang isang babaeng naghihintay sa pag-alis ng kanyang asawa, seryoso at malambing. Matapos maimpake ang lahat, napagtanto ni Jingzi na naghihintay si Zhou Xining sa kanya. Hindi lang siya naghilamos, suot pa rin niya ang kaparehong pantulog kagabi, na puno ng kulubat at magulong itim na buhok. Pangalawa ate, huwag mo na lang akong isipin na bihisan, maglaba ka rin at magpalit ng damit. Umiling si Zhou Xining at nakangiting sinabi, hindi. Hindi. Tumingin si Jingzi sa kanya na may pagdududa. Sumulyap siya sa kanya at nagtanong, ikalawang kapatid na babae, bakit ka lumalabas para makita ang mga taong ganito? Kung hindi ka lalabas, hindi ka rin makakakita ng mga tao. Tiningnan siya ni Zhou Xining na may namumuong mata at tahimik na ekspresyon. Ayokong lumabas, dahil ayokong makitang umalis si Zier, at ayokong magpaalam kay Zier, kung hindi, iisipin ko ang aking pagkabata. Matapos ma-demote si Jing Wenmao sa Pangzhou, nakahanap siya ng isang taong mapagkakatiwalaan silang lahat, at ngayon ay naaalala ko pa rin ang eksena ng paghihiwalay at hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. May anino na sa puso ko at ayoko nang maranasan ulit. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Jingzi. Niyakap niya ito saglit, pagkatapos ay hinalikan siya ng marahan at sinabing, pangalawa ate, hintayin mo akong bumalik. Well. Pagkatapos, kinuha ni Jingzi ang kanyang bagahe at lumabas na mag-isa. Nang maisara ang pinto, si Zhou Xining, na may ngiti sa kanyang mukha ngayon, sa wakas ay hindi na nakatiis at nagsimulang umiyak. Sa labas ng pinto, masama ang pakiramdam ni Jingzi. Pero pakiramdam niya, unti-unti na siyang masanay sa ganitong eksena. At pinalakas din niya ang kanyang kumpiyansa na dapat niyang samantalahin ang oras at patayin ang lahat ng mga taong sinumpa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay maaari siyang magbukas ng isang malaking piraso ng lupa nang walang anumang pag-aalala, magtayo ng isang malaking bahay, at magtayo ng isang malaking kang. Well, ito ay dapat na sapat na malaki upang matulog. Sa ganitong paraan, napuno ng enerhiya ang buong katawan ko. Sa labas ng pinto, bukod sa karwahe na ipinadala ng palasyo, naghihintay din si Hanhan sa labas ng pinto. Nang makita niyang papalabas si Jingzi, masayang sinabi niya, batang pinuno ng nayon, nasa daan na tayo. Lumabas ka. Jingzi bigyan siya ng sipa, kung hindi ka makapagsalita, tumahimik ka na lang. Ano ang ibig sabihin ng tumama sa kalsada? Napakapangit. Itinikom ni Hanhan ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang mukha ay sobrang excited pa rin. Si Jingzi ay masyadong tamad na bigyang pansin siya at pumunta upang tingnan ang karwahe na inihanda ni Emperor An para sa kanya. Kapareho ito nang nagdala kay Su Mochen pabalik sa palasyo. Napakaluwang nito at dapat ay sobrang maluhos sa loob. At dahil lumalamig na ang panahon, madalas silang maupo sa karwahe, kaya ang karwahe ay napapaligiran ng mahigpit ng isang patong ng balat ng hayop, na tila napakainit. Gaya ng sinabi ni Sui Shoyuren, simple lang ang kanyang paglalakbay, kasama lamang ang 5 personal na gwardya at isang kotsero. Ang mga personal na gwardya na ito ay lahat matatangkad at matatangkad, nakasuot ng casual na damit. Kahit na lumilitaw na mayroon silang ilang mga kasanayan sa martial arts, ang kanilang antas ay napakababa, na umaaligid sa una at pangalawang antas.
Ang mga sundalo ay mabubuting sundalo, ngunit kapag nakilala nila ang mga tao mula sa mundo, sila ay talagang hindi sapat. Pinaalis ni Jingzi ang kutsero dahil sapat na iyon para isama niya si Han Han. Pagkatapos ay sumakay siya sa karwahe at naghanda na umalis sa lungsod. Sa lungsod ng Jingzhou sa Maoshi, dahil kakabuka pa lang ng henyo, walang gaanong tao sa kalsada, at ang mga lansangan sa pangunahing lungsod ay partikular na malinis. Hindi nagtagal at nakarating na sa gate ng lungsod. Sa oras na ito, nabuksan ang tarangkahan ng lungsod, at isang hanay ng mga opisyal at sundalo ang nakapila sa magkabilang panig. Nang makitang dahan-daang papalapit ang karwahe ni Jingzi, sabay-sabay silang sumaludaw hanggang sa umalis ang karwahe. Binuksan ni Jingzi ang mga kurtina ng kotse, tumingin sa likod, at inisip kung ano ang nangyari noong una siyang dumating noong isang buwan. Jingzhou, hintayin ang aking pagbabalik. Chapter 480 Hindi ko na kaya, ika-4 na update, umiiyak at nagmamakaawa na mag-subscribe. Sa oras na ito, naghihintay na ang karwahe ni Prinsipe Sumoyan sa labas ng lungsod. Nang makita ang karwahe ni Jingzi na papalapit, ang panauhin ng prinsipe na si Feng Lianro ay dumungaw sa bintana at nakangiting sinabi, narito si Pangulong Jing. Inaanyayahan ka ng kanyang kamahalan na sumakay sa karwahe at makipag-usap. Matagal na rin mula noong nakita niya si Feng Lianro. Ngumiti si Zi at sinabi, Master Feng. President Jing, hindi mo kailangang maging magalang. Kung ayaw mo, tawagin mo na lang akong Kuya Lianro mula ngayon. Ngumiti si Feng Lianro at winageway ang kanyang kamay, na tila naglalapit sa kanilang dalawa. Siya ang think tank ni Sumoyan. Kapag lumabas si Sumoyan, natural niyang susundan siya. Bukod dito, nadama niya na ang taong ito ay hindi pangkaraniwan mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Jingzi, at ang kasunod na serye ng mga operasyon ni Jingzi ay nagkumpirma ng kanyang opinyon. Noon pa man ay gusto kong manalo sa kanya, ngunit hindi ako nakahanap ng magandang pagkakataon. Sa oras na ito, natural na hindi mo ito mapapalampas. Lotus. Dibdib. Dahil sa pamagat na ito, medyo hindi komportableng tingnan si Jingzi, ngunit hindi niya ito maitanggi ng direkta. Naisip niya ito at nakangiting sinabi, tawagin natin siyang Kuya Feng. Pagkatawag sa kanya, natigilan ulit siya, paglaki ng dibdib. Ang pangalan na ito ay Lason. Ngunit hindi ito sineryoso ni Feng Lianro at nakangiting sinabi, okay, pwede kang tawagan ni President Jing kahit anong gusto mo, pumunta ka sa kotse. Tumango si Jingzi, pagkatapos ay lumabas ng kotse at lumapit sa kotse ni Sumoyan. Nakilala ko ang kanyang kamahalan. Si Pangulong Jing ay hindi kasama sa kagandahang loob. Nakangiting sabi ni Sumoyan, simula nang umalis kami sa palasyo sa pagkakataong ito nang hindi inilalantad ang aming mga pagkakakilanlan, at 10 tao lang ang dinala namin, ito ay itinuturing na isang incognito patrol, kaya ayaw naming ipaalam sa sinuman kung sino kami. Kung alam mo ang iyong pagkakakilanlan, maiiwasan mo ang gulo. Ilang taon na ba akong mas matanda kay President Jing? Kung gayon ay dapat nating tretuhin si President Jing bilang kapatid na lalaki. Kuya Su. Okay, yun lang. Si Sumoyan ay walang prinsipe at napakasaya. Ngunit si Jingzi ay lubos na nalilito. Mayroong dalawang Panginoon at alipin, ang isa ay may malalaking suso at ang isa ay may pinalaki na suso. Gusto mo bang maging direkta? Gayunpaman, wala siyang pagtutol dito. Kung tutusin, ang maging magkakapatid sa prinsipe at sa magiging emperador Angwo ang pinangarap ng maraming tao. Susunod, sinabi ni Sumoyan kay Jingzi na pagkatapos niyang pumunta sa Jingxi, tiyak na hihilingin niya kay Jingzi na suportahan pa siya. Si Jingzi ay natural na kailangang maging mapagpakumbaba. Pagkatapos ay sinabi ni Sumoyan, Kuya Jing, talagang gusto ko ang pahayagang daan na isinulat mo. Lalo na ang kwento ng unggoy sa seksyon ng entertainment, gusto ko ito. Kapag naiinip ako, inilabas ko ang pahayagan at binabasa itong muli ng ilang beses. Ito ay halos kapareho sa aklat ni Jingzi na, My Sister Loves Me Too Much, na isinulat ni Liu Bei 5 beses bago ang paglalakbay sa panahon, lalo na ang ilan sa mga kabanata na laging binabasa ni Jingzi noon. Hindi niya ito makita, at hanggang sa isang araw nang i-reprint niya ang orihinal na bersyon ay napagtanto niyang marami na siyang namiss na asensya ng libro. Hindi nakakagulat na ang sobrang gwapong may akda ay palaging hinihimok ang lahat na basahin ang orihinal na bersyon. Mukhang mabuti pa rin, honest na tao. Salamat, Kuya Su, sa pagsuporta sa gawain ng ating pahayagan. Ngunit tinawag siya ni Sumoyan dito hindi lamang upang suportahan ang kanyang trabaho, ngunit nagpatuloy din, nakakalungkot na kapag pumunta ako sa Jingxi sa pagkakataong ito, hindi ko na makikita ang follow-up na kwento tungkol sa mga unggoy. I wonder kung masasabi pa ba sa atin ni Brother Jing. Madalas ding tumango si Feng Lianro na katabi niya at tila nabighani sa kwento ng unggoy. Minsan, sa isang katulad na karwahe, nagkwento si Jingzi kina Liu Jinghong at Sumochen basta dalawa silang magagandang dilag, okay. Wala sa mood si Jingzi para sa dalawang lalaking nasa hustong gulang, lalo na sa mga binigay ng libre. Nag-iisip pa lang ako kung paano tatanggi, biglang huminto ang karwahe. Nakaramdam siya ng kasiyahan at sadyang sinabi, ano ang nangyayari? Bakit huminto ang karwahe? Dinaikit din ni Feng Lianro ang kanyang ulo sa labas ng bintana at nagtanong, ano ang nangyayari?
Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kutsero ang sitwasyon. Matapos ibalik ni Feng Lianro ang kanyang ulo, tumingin siya kay Jingzi ng kakaiba at sinabing, may sirang karwahe sa labas. Tila ito ang may-ari ng Wang Yuan ng Waxian Garden, at nagkataon na nakaharang ito sa kalsada. Talaga. Matapos marinig ito, mukhang kaina hinala si Sumoyan. Nag-isip siya, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi at nakangiting sinabi, Brother Jing, gusto mo bang lumabas at tingnan? Narinig ito ni Jingzi at ngumiti at nagsabi, okay, wala akong ibang problema, gusto ko lang tumulong sa iba. Haha, oo. Nakangiting sumagot sina Sumoyan at Feng Lianro. Saglit na bumaba si Jingzi at pagkatapos ay bumalik pagkaraan ng ilang sandali, Brother Su, tanong ko lang, pupunta si Master Wang Yuan sa Jingxi tulad natin, pero nasira ang karwahe sa kalsada, at dalawa lang sila. Ayaw mo bang sumama sa amin? Nagkatinginan sina Sumoyan at Feng Lianro na may ekspresyon na, alam kong magiging ganito, sa kanilang mga mata, at pagkatapos ay sumagot, okay, kilala nating lahat, at sabay tayong pumunta sa iisang lugar. Masigla rin. Sinabi rin ni Feng Lianro, oo, kapatid na Jing, ikinwento mo sa amin ang kwento ng unggoy sa karwahe. Pasakayin na lang si Master Wang Yuan at ang kanyang entourage sa iyong karwahe. Sumulyap si Jingzi sa kanya at naisip ka. Shit ba iniisip mo? Tumanggi siya na may ngiti sa kanyang mukha, Kuya Feng, mali iyan. Napakalaki ng aking karwahe, at may babaeng nakaupo si Lord Wang Yuan. Paano kung natatakot ako? Kaya kailangan kong sumama sa kanila. Huwag gawin ito. Tignan mo ako ng ganito. Sinabi ko lang na gusto kong tumulong sa iba. Hindi ba ito normal? By the way, hayaan mo si Hanhan na lumapit at magmaneho para sa iyo mamaya. Alam niya lahat ng kwento ng unggoy. Hayaan mo siyang magsabi sa iyo. Nang marinig nila na si Hanhan ay nakakapagkwento ng unggoy, agad silang natuwa at hindi pinansin si Jingzhi. Sige, hayaan mo na si Hanhan. Pagkababa ng sasakyan, nakaramdam ng kalmado si Jingzi at hinangaan ang sarili niyang talino. Hayaang si Hanhan ang magmaneho kay Sumoyan. Orihinal na hiniling ni Sumoyan sa kanyang driver na imaneho si Jingzi at ang iba pa, ngunit tumanggi siya. Ang dahilan ay marunong ding magmaneho si Bai Lu. Bakit nandito rin si Bai Lu? Ano ang dapat kong gawin sa hardin? Pagkasakay sa kotse, hinawakan ni Jingzi si Wang Yingqiu sa kanyang mga braso at nagtanong. Si Wang Yingqiu, na ilang araw nang hindi naging matalik kay Jingzi, ay naging lubhang sensitibo. Nang yakapin siya ni Jingzi, marahan siyang bumagsak sa kanyang mga bisig. Maraming alam si Bai Lu. Hayaan mo siyang sundan ka, at mas magiging komportable ka habang nasa daan. Bukod dito, espesyal na nagpadala ang pavilion ng isang tao dito noong nakaraang araw para maging pamilyar sa mga bagay sa hardin, at ang Waxian Garden ay ibinigay sa kanila. Sumimangot si Jingzi, pinaplano mo bang iwasan ka? Napangiti si Wang Yingqiu at umiling, walang kwenta. Baka may iba pang pagsasaalang-alang sa pavilion. Kung tutusin, itong Waxian Garden ay hindi akin. Kung tutusin, ako ang may-ari ng hardin sa loob ng maraming taon. Lubos na akong nagpapasalamat. Ngunit ang ekspresyon ni Jingzi ay hindi gaanong kalmado kaysa sa kanya, at sinuri niya, sa pagkakataong ito, ipinadala ng iyong Waxian Pavilion si Yu Haixing upang ipaalam sa iyo na dumalo sa kompetisyon ng martial arts, na nagbibigay ng senyales na dapat kang bumalik sa pavilion. Ngayong ang Waxian Yuan ay direktang nakatalaga sa ibang tao, malamang na ito ang mangyayari. Malungkot na ngumiti si Wang Yingqiu, oy, miyembro ako ng pavilion, kaya natural na kailangan kong sundin ang utos ng pavilion, kahit hilingin akong bumalik. Sa pavilion, maaari pa ba akong lumaban? Pero hindi ko kayang tiisin. Sinabi ni Jingzi ang bawat salita habang nakatingin sa kanya. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.